Dadako muna tayo mga kabombo sa isang malagang panayam ngayong araw na ito dahil ngayon po ay Idil Adha, ang atin pong inoobserba ng mga kababayan po nating Muslim, maging sa loob man o sa labas ng ating bansa. Kapiling natin ang dating tagapagsalita ng National Dua Council of the Philippines at ito ay kapisanan ng mga kababayan po nating Muslim dito sa Pilipinas, si Commissioner Yusuf Mando. Welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Pagbati po sa inyo, lalo na't kayo may selebrasyon. Ano ho bang pagbati para sa mga kababayan nating Muslim? Please go ahead po, Commissioner. Magandang araw po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa atin mga kabatid na kamusliman sa buong Pilipinas maging sa buong mundo. Ngayong araw po ay araw ng pagdiriwang ng Idil Adha. Okay. Ano po ang mga nakahanay na event para ho dito sa Idil Adha? Para sa kabatiran ho ng mga non-Muslims, ano? Para ho sa inyong panig, ano yung importansya ng mga aktibidad po ngayong araw na ito, Commissioner? Una sa lahat po, ang Idil Adha ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam. Ito po ay ang paggunita sa sakripisyo ni Propeta Abraham o Nabi Ibrahim alayhisalam sa kanyang pagsunod, pagtalima at pagpakupkup sa kagustuhan ng kanyang Panginoong Allah sa kanyang anak na kung saan ikinatay niya sa kautusan ng Allah si Ismail, ang kanyang anak, at nalampasan niya ito sapagkat bago pa niya nakatay si Ismail ay pinalitan na po ng Allah ng isang tupa. Ang Idil Adha po ay paggunita sa sakripisyong yon at ito po ay ginaganap sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga kamusliman sa isang lugar kung saan isinasagawa ang Salatul Idil Adha. Ito po ay special na panalangin. Pagkatapos po dito ay mag-alay o magkatay ng hayop doon sa may mga kakayanan upang isakripisyo para sa Allah. Ayun. Ako po ay may mga katanungan pa rin maya-maya. Si Bombo Ever, mayroon ding ilang punto na nais po maitanong sa inyo, Bombo Ever. Alright. Follow-up lamang po kung ito po ba ay eksklusibo lamang para sa mga mananampalataya o meron din po para sa non-Muslim na pwede po nilang salihan na may kaugnayan pa rin po sa Idil Adha. Ang paggunita po ng Idil Adha ay hindi lamang po para sa mga Muslim, kundi para sa kalahatan po. In fact, ang pagsasagawa po ng Salatul Eid ngayong araw ay isinagawa po ito kadalasan sa lahat ng lugar ay nasa open space or sa open ground. Nang sa ganun, masaksihan ito ng ating mga kapatiran na hindi lamang mga Muslim, kundi ang buong komunidad. Pangalawa po, very important point, ang pagkatay po ng hayop ngayong araw ay ang pagsakripisyo alang-alang sa Allah at ang karne ng ikinatay naming hayop ngayong araw ay ibabahagi namin sa pamilya, sa kapitbahay, sa mga kaibigan at sa mga nangangailangan. Ito po hindi lamang para sa mga Muslim kung hindi sa community po, anuman ang kanilang relihiyon. Alright. Kasunod po nung kaguluhan nga po na nangyari sa Middle East, naapektuhan din po ba yung mga event na may kinalaman pa rin po sa Islamic faith, kagaya na lamang po ng pilgrimage sa may Mecca at iba pa pong mga historic sites? Ang conflict po sa Middle East ay kilala po natin ito sa buong mundo, ngunit ang pagsakripisyo o pagsasagawa ng rituals Islamically, hindi po siya gaanong kaapektado dahil ang schedule po ng Hajj as usual, ang schedule ng Idil Adha ngayon sa buong mundo po, maging sa Middle East man o sa mga karatig bansa ay patuloy po. Although may mga pagkakataon na medyo nabawasan ang bilang ng mga tao dumalo, pero hindi po ganun ka-apektado sapagkat ang mga Muslim po ay naniniwala na anuman pong dumarating sa ating buhay at anuman po ang mangyayari, patuloy po ang mga Muslim sa kanilang pananampalataya. At the end of the day, ito po ay malalampasan at ito po ay kasama sa mga panalangin namin mga Muslim. Kasama po ang kapayapaan, kasama ang pagkakaisa, kasama ang kaayusan ng bawat mamamayan anuman ang kanilang lahi. This is not for Muslim but for the whole humanity. Hindi po tayo masyado apektado doon sa mga gulo, bagkus kinikilala natin ito, pero ang mga Muslim po ay patuloy saan man sulok ng mundo ngayong araw
sabay-sabay namin ipinagdiriwang ang Idil Adha celebration. Omo Dennis. Okay, may tanong ko na rin sa mga panahon po kagaya nung lockdown, paano ho ipinapatupad yung mga activities kagaya ho nung COVID-19 pandemic, talagang hindi pwedeng lumabas ng bahay, pero may mga activities po kasi na talagang nakasanayan na ho na ginagawa sa mga gusali ng pagsamba ng mga Muslim. So ano ho yung mga alternatibo? Kayo ba sa relihiyong Islam ay meron din hong online alternative na pagdalo sa mga events o mga kahalintulad ho nito, Commissioner? Mahalaga po ang katanungan nyo sapagkat itong pagsagawa ng Hajj, dapat natin tandaan, isa po ito sa 5 haligi ng Islam. Napakahalaga ang physical presence doon sa mga may kakayanan, doon sa may mga lakas pa ng katawan, at doon sa may kakayanan financially sapagkat ang pagsasagawa po ng Hajj ay kailangan nating gumastos ng daan-daan libo. Ngunit para sa mga sitwasyon kagaya ng nabanggit mo yung COVID-19, nataon po ang Hajj ay hindi sinasagawa physically para sa mga mga kababayan natin na hindi nakatira sa Saudi Arabia o doon mismo sa pinagdausan ng Hajj ritual. Ngunit ito po ay tinatanggap sa Islam ang mga panahon na mayroon talagang mga unavoidable circumstances kagaya nitong mga sitwasyon, pero manatili ang Islam ay ni minsan hindi pa natin isinagawa ang pagkakaroon ng pag-hajj ng virtual or through online, hindi po ito. Kaya nga po ang Islam ay hindi ginawa ang kanyang mga rituals upang pahirapan ang mga tao, bagkus ito po ay binigyan ng kaluwagan. Doon sa mga hindi talaga kayang gawin or hindi pwede, ay hindi po dapat pilitin sapagkat hindi po ito ginawa upang pahirapan tayo, kundi ginawa ito para sa kaayusan, sa kapayapaan, at kung saan angkop ang sitwasyon. Ang Allah po ay higit na maunawain, mahabagin, na intindihan niya doon sa mga hindi talaga pwede bumiyahe dahil sa mga sitwasyon na hindi maiwasan. Pero patuloy po tayo magpapairal at tinataguyod natin ang pagsagawa ng Hajj. Speaking of Hajj po, ngayong araw ay Idil Adha sa buong mundo. Sabay-sabay po mga Muslim magdiriwang ng pagsasakripisyo, pagtitiis at pananampalataya at ang panalangin para sa kapayapaan, para sa kaayusan at para sa pagkakaisa. Ayun. With that, maraming salamat po, Commissioner, sa pagtugon sa aming mga katanungan at kami ho ay nananawagan din at sana'y maging matiwasay ang itong pong inyong mga aktibidad. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Commissioner Yusuf Mando, former spokesperson ng Komisyon at Presidente ng National Dawah Council of the Philippines. At yan ho ay tungkol sa selebrasyon ng Idil Adha ngayong araw. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.